Ayan. Pero dito naman po sa mga survey na ginagawa, Attorney Sal, kasi nga po nung nakaraang linggo ay natalakay po natin yung pagbagsak ng ratings nung Kamara at saka nung Senado. Ngayon naman po, sa pinakabagong survey ng Publicus Asia, malaki ang ibinaba ng approval at trust ratings ng Department of Public Works and Highways, specifically, maging ng Senado at House of Representatives, dahil sa mga kontrobersya na nangyayari nga sa maanumalyang flood control projects. Dahil dyan, attorney, ang DPWH ay nakapagtala ng pinakamalaking pagbagsak mula sa 33%, naging 12% na lang yung approval ratings nila, habang bumagsak rin sa 8% mula 22% ang trust rating. Kinuwestiyon ang ahensya dahil sa yun nga po mga substandard na or hindi napatutupad ng mga flood control projects. At sumunod naman dito, attorney, yung House of Representatives na bumaba rin ng 10 points sa approval from 31% to 21%, at trust rating nito na 21 to 11%, habang ang Senado naman ay bumaba rin sa approval, naging 28% mula sa 32%, at ang trust rating naman ay from 22% down to 16%. Ito nga po ay iniuugnay sa ang galit ng publiko dahil sa mga maanumalyang budget insertions at sa mga hearing na may kinalaman sa pondo. At maging ang Commission on Audit din, Attorney Sal, ay bumagsak ng malaki ng ang approval rating ito from 45% naging 31% na lang, at ang trust rating na mula 33% to 21%. Ito ay matapos din na masangkot sa issue kaugnay ng asawa na isang commissioner na umano'y nakakuha ng malaking kontrata sa gobyerno. So nakikita po natin maging sa mga survey, Attorney Sal, tong ng sentimento ng taong bayan, attorney. Your reaction po. Naku, yan, alam mo yung survey na yan. Kulang yan. Mm-mm. Kulang yan. Dapat nga, na sila, nasa zero na sila lahat. Kasi, alam mo kagabi, Yes, ako nasa wake, funeral wake ng dating kongresista, Executive Secretary Eduardo Ermita. Yes po. At nakikiramay po tayo sa pamilya, lalo na sa mga anak, kila dating Congresswoman Eileen, at kay Mayor ng Malayan na si Mayora Liza at yung kanyang kapatid pa. At umatin din tayo sa katabing silid Just Heritage. Yun namang PR man, woman na si Susan Joven. Kaya din tayo ng kanyang pamilya. Lalo na kay Jingay, kanyang anak. At yung panganak. Alam mo, during the dinner, kasi may dinner nagpapakain siguro, doon sa hapag. Alam po ninyo yung mga kausap ko doon. Mga nasa alta sosyedad. Itong mga ito, I remember, pag meron kami mga gathering ng mga nakaraang taon, wala silang ka-interest sa politika. Puro sosyalan lang ang pinag-uusapan doon. Mga biyahe nila sa abroad, anak nila, accomplishments. Wala kang maririnig na kahit na anong politika. Pero kagabi, although hindi naman ako na-surpresa na, kaya nga sinasabi kong kulang yung rating na yan. Kasi itong mga tao nito na hindi naman walang ka-interest sa politika, lahat sila ron, as in lahat, galit sa nangyayari sa bansa, galit sa mga opisyal sa tiwali. Gusto nilang buwagin ng Kongreso. Ang galing na sabi niya, kailangan tama. Narinig daw nila yung revolutionary government. Dapat yun na gawin natin, mag-revolutionary government na. Kahit na mag-military junta kayo, kahit na basta palitan na. Sawan-sawa na kami, sabi niya. Ako, hindi naman ako umiimik. Tatanga sila, bakit na hindi ako umiimik? Kahit anong tanong nila sa akin, pangiti-ngiti lang ako. Kaya sabi ko sa kanila, maingay lang ako sa radyo, sa TV, sa dyaryo. Ito na lang, pagod na ako kasasalita. Kikinig na lang ako sa inyo. Pero that proves the point na talagang ang tao, kahit na yung walang kahilig-hilig sa politika, umabot na yung galit, yung buwisit. Ang
alam nila kung sino mga nagnakaw sa mga biniling mga lote, mga bahay. Sabi nga nila, oh, yung sa Forbes Park, walang sinabi yan. Mas marami pa yan. Ang dami nilang alam eh. Ako nakikinig kasi matagal ko na rin narinig at alam yun. So, yan eh, makikita mo na kung itong walang ka-interest sa politika, galit na rin. Sasama din daw sila pag mayroong mga rally. Parang gaya daw nung ginawa nila ng people power. So, ganun katindi ang galit ng tao.